mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28 KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. News 5 Exclusive. Kambal na disgrasya sa pulsa CCTV. Dalawang truck magkasunod na aksidente sa magkaparehong kalsada. Exclusive naman ng News 5 Visayas. Lalaking nagko-computer, malapit ang binaril sa harap ng iba pang tao sa computer shop. Sa News 5 Mindanao, isa ring customer ng computer shop na naksak gamit ang screwdriver matapos siyang agawan ng upuan. Rambulan ng mga kabataan sa gitna ng kalsada sa pulsa video. Mga dumaraang motorista na perwisyo. Signal number 1, itinaas na sa ilang probinsya sa Northern Luzon dahil sa bagyong Krising. Metro Manila at Calabarzon, posible ring ulanin at bahain dahil sa habagat. At eto na nga, ang mutya ng Section E na si Ashton Olviga at iba pang rising stars ng Viva magsasama-sama sa isang malaking concert sa Araneta. Naghahanda na ang mga ahensya para sa pananalasa ng bagyong Krising. Naka-red alert status na ang Office of Civil Defense. Ibig sabihin, pwedeng i-deploy ang lahat ng emergency resources ng pamahalaan anumang oras. Sa Cagayan kung saan makikita o nakikitang magla-landfall ang bagyong Krising bukas, nagkaroon ng pre-disaster assessment meeting para sa kaligtasan ng mga residente. Isang spillway naman ng Magat Dam ang bubuksan bilang paghahanda sa dami ng ulan. Ang truck-truck na food packs ng DSWD nakaposisyon na rin sa iba't ibang warehouse. Nagdeklara na rin ng suspensyon ng klase bukas sa Laguna, Calatrava, Negros Occidental at Talavera, Nueva Ecija. Sa ngayon ay nasa karagatan pa sa silangan ng Aurora ang bagyong Krising. Ang iba pang latest sa galaw nito, alamin mamaya live. Dobleng disgrasya sa magkaibang araw ang nangyari sa iisang kalsada sa Taguig. Namatay ang isang rider matapos makaladkad ng truck na nawalan daw ng preno. Nasa frontline ng balitang yan si Mr. Exclusive ng News 5, Gary De Leon. Biglang bumulusok ang dump truck na ito sa General Santos Street sa Lower Bikutan, Taguig nitong madaling araw ng Martes. Kinabig ito ng driver papunta sa bangketa kung saan ito sumampa at nasa pulang mga poste. Sugatan ng driver ng dump truck dahil sa nangyari, nag-brown out sa naturang kalsada at naputulan din ang internet connection. Inaalam pa ang sanhi ng aksidenteng yan. Kaninang madaling araw, sa parehong kalsada ng General Santos, isa ulit truck ang bigla na lang bumulusok. Nasalpok at nakaladkad nito ng ilang metro ang isang motorsiklo. Nagdire-diretso ang truck hanggang sa umabot sa C6 Road. Tumama ito sa Center Island, saka tumagilid sa gitna ng kalsada. Dead on the spot ang rider. Kasalukuyang nasa punerarya po siya. Ang alam po namin is galing siya sa bilihan ng merienda ng Lumi yata kagabi. Nagkalat sa kalsada ang kargang buhangin ng truck. Nagdoble kahit ng barangay para linisin yan. Katwiran ng inarestong driver. Nawalan daw siya ng preno sa pababang bahagi ng kalsada. Napakadelikado po ng kalsada na yan. Kaya kung ang mga driver hindi maingat at hindi sila magmiminor dun sa way na yon, talagang bubulusok sila lalo na kung mabigat ang kanilang mga dala. Naharap ang truck driver sa reklamong homicide. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Patay sa pamamaril ang 26 anyos na babae sa kanyang apartment sa Tagum City. Ang naarestong suspect karelasyon umano ng biktima. Aniya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Nakadapa at duguan ang babaeng yan sa kanyang apartment sa Barangay Madaom sa Tagum City. Siya si Shannon Gilyangarin, isang online seller. Ayon sa mga otoridad, may tumawag sa kanilang concerned citizen na nakarinig raw ng sunod-sunod na putok ng baril. Ayon sa mga witness, puwersahan umanong pinasok ng suspect ang kwarto ng biktima doon sa ikalawang palapag ng apartment. Nagkaroon pa umano sila ng mainit na diskusyon bago nangyari ang pamamaslang.
3 tama ng bala ang ikinamatay ng biktima. Base sa investigasyon, tila may namamagitan sa suspect at biktima. Meron siyang pinagsisilosan sa victim. Pero sabi naman ng victim na narinig ng witness natin na bakit ka magselos, hindi naman tayo magnubyo. Naaresto ang suspect sa follow-up operation. Hindi ka natuwa. Paano ko bigado? Ang biro mo hatag mo. Nakumpiska rin sa suspect ang 60 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 350,000 pesos, pati baril at isang timbangan. Dati na ring nakulong ang suspect dahil sa illegal na droga. Nang tanungin ang suspect, eto lang ang kanyang sagot. I would like to invoke my rights to self-incrimination. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Lumantad na para magbigay ng panig ang TNVS driver na nanutok ng patalim sa nakaalitang pasahero sa Maynila. Paglilinaw ng driver, laruan lang ang patalim na tinutok niya sa pasaherong si Joy at nobyo nito. Dinadala niya raw ito bilang panakot sa mga kawatan. Git din ng driver na iba ang gustong drop-off point ni Joy sa nakapin sa navigational app. Nagtatalo pa nga raw ang magkasintahan tungkol sa drop-off location bago niya ibaba ang mga ito. Una rin daw siyang minura ni na Joy kaya nasagot niya ito ng di magandang salita. Aminado naman ang TNVS driver na nadala lang siya ng emosyon. Suspendido na ang lisensya niya at nakablock na rin sa pinagtatrabahuhan ang TNVS dahil sa insidente. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Huwebes. Pangmalakasang FanCon at concert ang ikakasa ng Viva ngayong darating na August sa Araneta Coliseum. Featuring siyempre ang Viva Rising Stars gaya ni na Ashton Olviga at Robin Angeles. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 digital producer Von Belinario. Fresh from their university series at iba pang shows, magsasama-sama ang rising stars ng Viva para sa Ultimate FanCon at Grand Concert na Viva Arcada sa Smart Araneta Coliseum. Siyempre, headliner dyan si Ashton Olviga na iwawagayway ang bandera ng angmutyan ng Section E with Andres Mulak. Pinapangarap talaga namin na, hello, Araneta, ganyan. And finally, masasabi na namin siya ng totoo. Kaya sobrang saya po talaga sa pakiramdam. Speaking of saya, sobrang happy ang heart ni Ashton with gratitude sa mga sumusuporta sa angmutyan ng Section E sa primetime premiera ng TV5. Nagkaroon kami ng opportunity para, alam mo yung mapanood pa kami ng mas maraming tao. Kaya sobrang thankful din po talaga ako sa TV5. Ganyan din na nafe-feel ng co-stars ni Ashton sa angmutyan ng Section E na sina Robin Angeles at Angela Muji. Bago pa man ang Viva Arcada concert, pakikiligin muna ng Rob Gel ang mga kapatid sa TV5 premiere ng Seducing Drake Palma. Dream come true to para sa akin. Hindi ko akalain na makapag-perform sa ganun. Ako naman po, kinikilig po ako at kinakabahan at the same time. Abangan ang buong Viva Arcada sa August 15 sa Smart Araneta Coliseum. Sa Lunes naman ng TV5 premiere ng Seducing Drake Palma at bukas ang finale ng Angmutya ng Section E. Nagbabalita mula sa frontline, Von Belinario, News 5. Susunod sa Pulsa Video, banggaan ng ambulansya tricycle sa intersection Maglola Patay. Panungkalang batas para ikulong ang mga anak na mag-aabandona sa kanilang magulang, binatikos online. At alamin ang mga lugar na uulanin dahil sa bagyong Krising. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa.
Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nabangga ng ambulansya ang isang tricycle sa intersection sa Camarines Norte. Patay ang maglola. Yan at iba pang disgrasya sa Frontline report ni Gary De Leon. Kita sa CCTV ang tumatawid ng tricycle sa intersection sa Barangay Bulhaw sa Labo, Camarines Norte. Saktong may parating na ambulansya kaya nasalpok at tumilapon ng tricycle. Patayan sakay nito maglola habang sugatan ng tricycle driver. Ito ambulance, galing po ito ng Santa Elena at may lulan po ito na pasyente. Nagmamadali po sila papunta po ng Daeda Provincial Hospital. Nag-uusap ng pamilya ng maglola at ang panig ng ambulansya kaugnay ng aksidente. Sa San Fernando City, Pampanga naman, sakol sa video ang 78 years old na babaeng tumatawid sa pedestrian lane nang biglang nabundol siya ng motorsiklo. Nagkaaregluhan naman ang magkabilang panig. Nangako rin ng rider na sasagutin ang pagpapagamot ng biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Kontrobersyal ang isinusulong na Parents Welfare Act. Sa ilalim niyan, paparusahan ang mga anak na magpapabaya sa mga magulang na may edad na o may karamdaman. Pero may paglilinaw si Senator Ping Lacson. Yan at iba pa sa Frontline balita ni Faith Del Mundo. Hindi retirement plan ng mga magulang ang kanilang mga anak. Yan ang ipinunto ng ilang netizen na nakikipagdebate online tungkol sa Parents Welfare Act na isinusulong ni Senator Ping Lacson. Sa ilalim ng panukalang batas, ituturing na krimen ang pag-abandona sa magulang na nangangailangan ng suporta. Ang parusa sa mga anak na ganyan, multa hanggang 300,000 pesos at hanggang 10 taong kulong. Sabi ng ilan, hindi obligasyon ng anak na buhayin ang kanyang magulang. Pero teka, may mga paglilinaw si Lacson sa mga maling akala raw sa panukalang batas. Wala raw magiging obligasyon ng anak sa magulang na mapapatunayang ng abuso at nagpabaya. Ang pwede lang daw humingi ng suporta sa kanyang mga anak ay yung mga magulang na senior citizen, may karamdaman o baldado. Ang inihaing panukala naman ni Senator Amy Marcos, ang President Rodrigo Roa Duterte bill. Obvious na inspired yan sa nangyari sa dating Pangulo. Sa ilalim ng PRRD bill, ipinagbabawal ang extraordinary rendition o pagsuko ng isang Pilipino sa jurisdiksyon ng ibang bansa nang walang consent ng individual o utos mula sa korte sa Pilipinas. Sagot dyan ng Malacanang. So, good luck po. Ang kontrobersyal na Dolomite Beach sa Manila Bay ang gusto namang paimbestigahan sa Kamara. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, posibleng pinalala nito ang pagbaha sa Maynila. Binaliwala raw ng nakaraang administrasyon ang mga babala ng mga eksperto. Aalamin kung meron bang dapat managot. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Bumawi ang San Miguel Beermen kontra sa TNT Tropang 5G sa Game 2 ng PBA Philippine Cup Finals. Nanguna para sa SMB ang small forward na si Don Troliano na nakapagtala ng 22 points. Final score, 98-92. Malaking epekto sa TNT ang early exit ng big man nilang si Poy Eram. Lumabas siya sa laro dahil sa sprained right ankle noong third quarter. Magpapa-x-ray si Eram para malaman kung gaano katindi ang injury. Abangan natin kung makakabalik siya sa Game 3 na gaganapin bukas sa Smart Araneta Coliseum. Susunod, lalaking naagawa ng upuan sa computer shop na naksak na mga kalaro. At nahuling magnanakaw sa Bangladesh. Pinarusahan ng full body workout. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline.
Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay sa pananaksak ang dalawang naglalaro sa isang computer shop sa Davao del Norte. Dahil lang yan sa agawan sa upuan. Aniya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Sir, nagkutsina sir! Dalawa yan, sinaktak niya sir! Natataranta pa ang lalaking yan nang dumating ang mga otoridad sa isang computer shop sa Santo Tomas, Davao del Norte Lunes ng madaling araw. Sa hagdan, makikita ang isang lalaking naghuhubad. Siya ang sinasabing nanaksak ng dalawang biktima sa loob ng computer shop. Pagpasok sa loob, tumambad sa mga pulis ang duguan at wala ng buhay na si Nino Ramayla, 22 anyos. Dead on arrival naman sa ospital ang 11 anyos na lalaki na si Alexander. Pinagsasaksak sila ng suspect gamit ang screwdriver at pinalo ng fire extinguisher dahil lang sa isang upuan. Naglaro sila ng computer, then inagawan daw ng upuan yun suspect, so kaya nagwala. Diyan sa loob ng internet cafe, nangyari ang pananaksak ng suspect sa mga biktima. Nakasarado pa ito hanggang sa ngayon, simula nang mangyari ang krimen. Nakuha sa 25 anyos na suspect na si Johnny Nyukagay ang screwdriver na ginamit sa krimen. Parang nagka-amnesia naman ang suspect nang tanungin siya sa nangyari. Hindi ko na maalala ang pangyayari. Na mental block ako. Pinablank ko na po. Isa sa ilalim ang suspect sa drug test. Mahaharap din siya sa reklamong homicide at murder. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Muling pinatunayan ng pambansang kamao Manny Pacquiao na age is just a number. Sa social media post, flinex ni Pacman ang kanyang well-toned body at the age of 46. Nasa Las Vegas na ngayon si Pacquiao at puspusan pa rin ang training para sa nalalapit na laban kontra kay American boxer Mario Barrios. Buong bayan, todo suporta sa ating pambansang kamao. Lahat tayo sama-sama sa laban ni Pacman. Mapapanood sa Free TV ang bakbakang Pacquiao Barrios sa July 20, Linggo dito sa Pilipinas. 10 a.m. yan sa RPTV at One Sports at 2:15 p.m. naman dito sa TV5. At yan ang nangungunang balita sa sports. Ako po si Julia Coronel. Susunod, lalaki malapitang pinagbabaril sa loob ng computer shop. Mga kabataan nagrayot sa kalsada sa Maynila. Ilan sa mga sangkot dinakip. At alamin ang mga lugar na uulanin dahil sa bagyong Krising. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Malapitang binaril sa ulo ang lalaking naglalaro ng scatter sa isang computer shop sa Cebu City. Nasa frontlining balita si John Aroa ng News 5, Visayas Exclusive. Abala ang mga nasa computer shop na yan sa Cebu City nang biglang pumasok ang lalaking naka-helmet na may dalang baril. Nagmatsyag muna siya. Pinagmasdan ang mukha ng mga nasa computer shop. Nang makumpirma niya ang kanyang target, itinutok niya ang baril sa ulo ng lalaking nasa bukana lang ng com shop, saka biglang 3 beses malapitang pinaputukan ng gunman ang biktima. Nagulantang ang iba pang customer ng shop. Dead on the spot ang biktimang si Serafin Mahilom. Inamin ng kapatid ng biktima na runner ng illegal na droga si Mahilom. At noong araw na yon, hinihintay niyang may magde-deliver sa kanya. Naglaro siya ng, iwan ko sa parang scatter na naglaro. Pero ang pagkaalam ko, inutusan yun ng bumili ng substance. Doon naglaro siya sa shop.
naghintay yun na darating yung magdala ng substance. Ilang beses na raw pinagtangkaan ng biktima. Noong nakaraang taon, nabaril na rin si Mahilom pero nakaligtas. At noong nakaraang linggo, pumalya naman ang gunman. Ayon sa kaanak ni Mahilom, kunsihan sa droga ang posibleng motibo sa krimen. Kasi dami kasi yung kalaban, dami nang inigrabyado yun. Dami na rin. Kahit sa lugar yun, mayroon na rin. Mayroong mga taong galit sa kami. May persons of interest na ang mga pulis. Nagpapatuloy pa ang investigasyon. Nagbabalita mula sa frontline. Jan Arua, News 5, Visayas! Naabala ang mga motorista matapos gawing battleground ng riot ang isang kalsada sa Maynila. Ang ilan sa mga nakipagrambulan, mga menor de edad. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Nagbatuhan at nagtakbuhan bitbit ang mga pamalo at payong. Dalawang grupo ng mga kabataan ang nagkagulo sa bahagi ng Lacson Street sa Maynila. May molotov o boteng may gasolina pa ang isa sa kanila. Bago ang riot na yan, nasa pool sa CCTV ang angasan ng dalawang grupo sa gitna ng kalsada. Hindi makadaan ang maraming motorista dahil sa gulo. Ayon sa mga opisyal ng Barangay 411, kung saan nakunan ang video, dayo ang karamihan sa mga nagrambulan. Sa barangay naman po namin, halos wala naman pong mga batang nakakasali. Kumbaga, ano na po yan, sa kabilang barangay na po, ginagawa na lang pong battleground ang lugar namin. Aminado naman ang kalapit na Barangay 409 na may record sa kanila ang ilang sangkot sa gulo. Wala kaming idea o kung sino yung leader nila, if there's a gang or kung ano man yung mga yung samahan nila, yun ang wala kaming idea. Kasi yung karamihan niya ng bata sa iba-ibang barangay talaga. Hinuli ng lokal na pamahalaan ng 6 sa kabataan sangkot sa rambulan. 3 sa kanila ay menor de edad at pinauwi na sa kanilang mga magulang. Habang ang 3 pa na hawak ng mga pulis ay mahaharap sa reklamong alarms and scandal. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ong Pauco, News 5. May mga bagong sakong na-recover sa Taal Lake sa ika-7 araw ng paghahanap sa mga nawawalang sabongero. Ilang minuto matapos yan, bigla namang pumutok ang Bulkang Taal. Live mula sa Laurel, Batangas, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, maapektuhan ba ng pagputok ng Taal Volcano ang search and retrieval operations para sa mga sabongero? Julius, sa ngayon nga inaalam pa natin kung makakaapekto ba yung nangyaring pagputok ng Bulkang Taal kanina sa magiging search and retrieval operation ng PCG bukas dito sa Taal Lake. Pero ayon sa FIVOX, yung usok naman daw kanina mula doon sa nangyaring eruption patimog silangan. Samantalang yung kinalalagyan o yung search site ng PCG ay nasa Hilagang Kanluran. Pero bago mangyari yung eruption na yan kanina ay 4 na sako na ang nakuha ng mga tauhan ng PCG sa ginawang diving search kanina. Mag-aalas 3 ng hapon kanina nang iniahon mula sa Taal Lake ang mga puti at asul na sakong ito. Ang laman niyan, posibleng ebidensya raw sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon sa Department of Justice, ang mga sakong nakuha ngayong araw ay naglalaman daw ng ribs o tadyang ng tao. May nahanap today sa Taal Lake na human remains in the area pointed to us by our sources that were also identified by Totoy. This time, in the specific area, in the quadrant, kasi ano yan dinivide by quadrant yan yung area. In the specific quadrant, pointed out to us as a site where people were being disposed of. Dinala na sa opisina ng PCG ang mga na-recover na sako. Ita-turn over naman ito ng PCG papunta sa PNP Forensic Office ng Batangas at saka dadalhin sa Camp Crame. 5 sako na ang naunang nakuha mula sa Taal Lake nitong mga nakaraang araw. Nasa 90 buto na ang nadiskubre pero 6 pa lang ang nakumpirmang buto ng tao. Dahil 1 linggo na ang search and retrieval operation sa Taal,
Pinag-iisipan na ng bayan ng Laurel ang pagdedeklara ng state of calamity. Malaki na raw kasi ang lugi ng mga mangingisda sa paligid ng Taal Lake mula nang maiugnay ang kanilang lugar sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Takot daw bumili ang mga mamimili ng isda sa kanila dahil inaakala nila na kinakain ng mga ito ang mga bangkay ng mga sabungero. Unexpected po ang nangyaring ito. Kung magdideklara ay mabibigyan agad ng pondo para po mabigyan na extension ng support ang ating mga mangingisda. 6 na barangay sa Laurel ang apektado ng retrieval operations. Kabilang dyan ang barangay Balakilong, Gulod, Buso-Buso, Bugaan East, Berinayan at Leviste. Nandyan daw ang nasa 400 hanggang 500 ang mga mangingisda. Julius, hinihintay pa nga natin kung ano ba talaga yung magiging desisyon ng PCG. May kinalaman nga sa nangyaring phreatic eruption dito sa Bulkang Taal. Pero ayon din naman kasi sa FIVOX, recurring o madalas naman daw talagang nangyayari yan paulit-ulit dito sa nasabing bulkan. Ang magiging factor na nga lang din na contributing dito sa senaryo natin ngayon ay yung pag-ulan dahil medyo lumalakas na yung ulan at kung magpapatuloy ito hanggang bukas, makakaapekto ito sa daloy ng kanilang operasyon. Yan muna ang latest mula dito sa Laurel, Batangas. Julius. Maraming salamat, Ian Suyu mula sa Laurel, Batangas. Nalubog sa baha ang ilang paaralan sa Aklan kasunod ng malakas na buhos ng ulan. Ang classroom na yan sa Balaktasan Elementary School sa bayan ng Madalag, pinasok na ng tubig baha. Sinubukan ng mga guro isalba ang mga gamit. May ilang kalabaw naman ang inanod at namatay. Tulong-tulong na ang mga magsasaka sa pagbuhat ng mga nasawing kalabaw. Sa Dumaguete City naman, stranded ang ilang truck matapos makansila ang biyahe ng mga sasakyang pandagat dahil sa malakas na ulan. Ilang eskwelahan na ang nagsuspindi ng klase sa Negros Oriental. Ang iba pang lugar na walang pasok bukas makikita po sa ibabang bahagi ng inyong TV screen hanggang matapos ang aming programa. Weather update tayo mga kapatid. Patuloy po nating binabantayan ang bagyong Krising sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan, ito po ay huling namataan ng pag-asa sa lying around 545 kilometers east ng Baler, Aurora. Ito po ay nasa tropical depression category pa din na may taglay na lakas ng hangin na umabot sa 55 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 70 kilometers per hour. Ito pong kanyang panglabas na kaulapan ay sumasabit na po sa ilang bahagi ng ating bansa at ang habagat din po nagpapaulan sa malaking bahagi rin po ng ating bansa, particularly sa western section ito. Ito pong bagyong Krising ay posible pong lumakas habang binabaybay po itong eastern section ng ating bansa dito po sa may East Philippine Sea at posibleng umabot sa tropical storm category ngayong gabi hanggang mamayang madaling araw at posible rin po yung umabot hanggang severe tropical storm category if ever yan po ay bumabaybay na dito sa hilagang bahagi ng Luzon. Sa ngayon, patuloy po yung kumikilos pa west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Dahil bahagya pong bumilis, mas napaaga po yung ating pagtaya ng posibleng landfall scenario niyan dito po sa may area ng Cagayan. Maaaring bukas ng hapon hanggang early evening yan po ay sumabit dito sa itaas na bahagi ng Northern Luzon, dyan po sa may area ng Cagayan. Pero again, kung mapapansin nyo, meron tayong tinatawag na cone of probability or area of uncertainty. Pwede po yung mas mataas ng bahagya, dyan po sa may extreme Northern Luzon dumaan, or pwede rin pong mas mababa dito sa ilang bahagi ng Isabela or Cagayan pa yan, sumabit. Ganun pa man, yan po ay magkakaroon ng direct effect or makakaasa po tayo ng masungit na panahon, particularly dito po sa mga dadaanan nito sa areas ng Northern Luzon, extreme Northern Luzon, kasama na rin po dyan ang ilang bahagi ng Central Luzon. Dahil medyo malawak po ang diameter niyan, nasa around 1,000 kilometers po ang lawak nitong ating bagyo. At posibleng sa Sabado ng gabi hanggang madaling araw, yan po ay makalabas na rin ang ating Philippine Area of Responsibility. Pero maliban po sa direct effect nitong bagyong Krising, humihila po yan ng habagat o southwest monsoon na nagpapaulan po sa mga areas na malayo sa mismong bagyo at nag-extend pa yan hanggang dito sa areas ng Zamboanga Peninsula. Dahil po sa bagyong Krising at sa ating habagat, nagtaas po ng weather advisory ang Pag-asa. Meron po tayong inaasahang intense hanggang torrential rains o hanggang lagpas 200 millimeters na pag-ulan sa mga areas po ng Cagayan, Isabela at Catanduanes. Yan pong ganyang klaseng pag-ulan possible po dyan ang mga widespread rains. Samantalang, nakataas naman po or meron tayong inaasahang heavy
hanggang intense rain sa Apayao, Kalinga, Quirino, Aurora, kasama na po dyan ang Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. Maging dito po sa mga areas ng Palawan, Occidental Mindoro, ilang bahagi ng Western Visayas, dyan po sa Iloilo, Guimaras, Antique, kasama na po dyan ang Negros Occidental. Meron naman tayong mga posibleng moderate hanggang minsan heavy rain sa areas ng Ilocos Region, La Union, Pangasinan, kasama po dyan ang Abra, Mountain Province, Ifugao, Bicol Region, kasama rin po dyan ang Metro Manila, mas mararamdaman po natin ang epekto ng habagat. Kasama na rin po dyan ang Zambales, Bataan, Bulacan, Rizal, Cebu, Samar, Biliran, nag-extend nga yan hanggang dito sa Zamboanga del Norte at sa area ng Lanao. Kasabay po ng pagtawid dito ng ating bagyo, dito sa Northern Luzon, mag-shift naman yung ating mga pagulan dito sa western section ng ating bansa at sa hilagang bahagi ng Luzon. Mula Biyernes hanggang Sabado, meron pa rin tayong malalakas na pagulan dito sa Ilocos Norte, Abra, Apayao, kasama na po dyan ang Ilocos Region nga, sa Pangasinan, La Union, Zambales at Bataan, Batangas at Cavite, kasama na rin po dyan ang Mimaropa at Western Visayas. May mga possible na scattered at kalat-kalat na pagulan pa rin po tayo sa natitirang bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon, Calabarzon at Bicol Region at malaking bahagi po ng Visayas sa darating na Biyernes hanggang Sabado. Maliban po sa mga pag-ulan, masungit na panot at malalakas sa bugso ng hangin po ang ating aasahan. Dito sa hilagang bahagi ng Luzon na direktang epekto nitong bagyong Krising, maging ang paghila po ng habagat, meron din po tayong mga breezy hanggang kung minsan gusty condition. Nag-extend po yan sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at sa hilagang bahagi ng Mindanao. Dito nga sa Metro Manila, meron tayong nakataas na yellow rainfall warning advisory sa Pag-asa dahil po sa tuloy-tuloy na nararanasan ng ating pag-ulan ngayong araw na ito. Epekto rin po yan ng habagat. Mula bukas hanggang Sabado, mas mararamdaman pa po natin ang mga pag-ulan dulot ng habagat. Kaya mag-ready at maghanda po tayo dyan, especially sa mga low-lying areas at mga areas na madaling bahain. At mag-ingat po tayo sa mga posibleng pagbaha na dulot ng mga pag-ulan nito nga habagat or southwest monsoon. At yan muna ang latest sa ating lagyan ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner Alvin Pura na lagi may panahon para sa iyo. Sa ibang balita naman, huli pero hindi kulong ang isang magnanakaw sa Bangladesh. Sa halip na sa selda, sa gym ang kanyang bagsak. Napasabak ang kawatan sa isang hardcore full-body workout. Pinagbuhat siya ng barbell, pinag-push up, pinag-squat. Bawal siyang tumigil kahit pagod na. Umabot pa sa puntong nagmamakaawa na ang kawatan pero deadma pa rin ang mga nagbi-video. Base sa report, naaktuhan ng may-ari ng gym ang pagnanakaw ng lalaki. Imbis na dalhin sa presinto ang kawatan, pinarusahan na lang siya ng pangmalakasang exercise. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, may bago na namang aabangan gabi-gabi ang ating mga kapatid. Dahil simula po sa Lunes, mapapanood na ang Pinoy adaptation ng It's Okay to Not Be Okay dito sa TV5. Bida sa rom-com drama na yan, sina Ann Curtis, Joshua Garcia at Carlo Aquino. Gaganap si Ann bilang si Mia, ang author na diagnosed with antisocial personality disorder. May in love siya kay Patpat, aka Joshua Garcia. Pero si Patpat, super dedicated sa kapatid niyang si Matmat, played by Carlo Aquino. Kaya ang tanong, may chance kaya si Mia kay Patpat? Sama na sa storytelling session natin sa Lunes sa It's Okay to Not Be Okay. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Webes. Ako po si Jervy Wright. Grabe ang traffic. Oo, kung makikita niyo po kanina sa aming screen, sa ating screen, live feed. Sobra, yung ating live feed. So, pasensya. Wala pa namang ulan. Oo. Di ba, medyo umulan. Nako, at yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Abangan nyo ulit kami bukas dito sa TV5, sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.